Nais ng Metro Manila Development Authority na kasuhan ang mga pinunong lokal na nasa likod ng pagdami ng informal settlers sa Kamaynilaan. Ito ay upang mapalakas pang lalo ang mga hakbayin upang ganap ng malutas ang mga matagal na problema sa baha sa Metro Manila. May report si Aljo Bendijo. Pabor si MMDA General Manager Corazon Ibanez na kasuhan ng mga local government officials na hinayaan at payagang dumami ang mga informal settlers kaya't nagkalat na ito sa Kalangkang, Maynila. Ang mga informal settlers ang isa sa mga dahilan sa malawakang pagbabaha sa Maynila kamakailan lamang. Maliban kasi sa balakid na naidudulot sa mga waterways dahil sa mga bahay nila nakatayo sa mga gilid ng ilog at estero, bumabara rin sa mga lagusan ng tubig ang mga basurang itinatapon nila dito. Kaya't paigtingin pa ng MMDA ang panghuhuli sa mga taong nagtatapon ng basura sa maling paraan na may kaakibat na mas mabigat pang kaparusahan. Pagsabihan natin na huwag na natin na isang tabi na muna natin yung ating mga interest tungkol sa eleksyon. Kung meron pong pwedeng ikaso sa kanila, dapat ba natin kasuhan itong mga mayor na ito? Siguro, but the thing is, hindi ang MMDA magkakaso dyan. Meron man ding batas yan. So, hayaan na muna natin si Secretary Singson na nagsabing kailangan talaga alisin ng mga informal settlers. Kamakailan lamang sinabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino na dahil sa rapid urbanization sa Kalangkang, Maynila, hindi mapipigilan ang pagbabaha ngayong intense ang buhos ng ulan dahil sa climate change. Maliban sa kabi-kabilang mga itinayong mga buildings at mga illegal na struktura sa mga daluyan ng tubig dahil sa mga nagsulputang mga informal settlers, nasa below sea level na rin ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Hirap na rin gumana ang 51 mga pumping stations ng MMDA dahil sa mga nakabarang mga basura. Ilan sa mga kinulalang flood-prone area sa Maynila ay ang R. Papa Street, Maisilo Circle sa Mandaluyong at Araneta Avenue sa Quezon City. Sa Senado, pinayuwad na ni Senate Climate Change Loren Legarda si Tolentino na ipatupad ng maayos ang Solid Waste Management Act. Hindi kasi ganap na naipatutupad ang batas na nag-aatas ng waste segregation system sa buong kapuluan. Pero ang pinakamasakit nito, pagka ikaw pala ay nag-segregate na yung ayong basura at ito ay pinagsama-sama mo pa. Meron palang multa ito na 500,000. So, nagulat nga ako dun sa multa na yon. So, tinitignan ko lahat ng multa ngayon, of which naman is kasama dun sa ating act nga, dun sa Eco Solid Waste Management. Ngayong taon, uumpisan na nag-National Housing Authority ang relocation program para sa 147,000 pamilyang informal settlers na nakatira sa mga waterways na inasang matatapos sa taong 2016. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo.